We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Mga karne sa Naga City People's Mall, mantinido ang presyo. Mantang presyo kan mga sira, naglangkaw. Huli sa limitadong supply na epekto kan habagat. Uya ang report ni Rosie Nieva. Mantang paparangnaan mga aktibidad sa Peña Francia Festival. Saro sa pigbabantayan ngunyan, ang paghiro kan mga presyo urog na sa karne asin sira. Sa Naga City People's Mall, sigon sa presidente kan fresh meat and chicken section, bastante ang supply kan mga karning urig asin manok, kaya nagbabaan presyo kan mga ini nin haros 10 pesos. Ang dati kayang 300 pesos per kilo na karning urig, ang 290 pesos per kilo na ngunyan. Mantang sa manok naman, ang dating 190 ang kilo, ngunyan 180 pesos per kilo na sana. Alagad ang branded kaini, gikan sa 200 peso per kilo, ngunyan 210 na. Pigshare tuman kan mga paratyenda na bastante as hindi magkakaigwanin kakulangan ang supply kan karne sa maabot na kapistahan ni ina. Super po okay man ngunyan, kaya napo-foresee man sa maabot na piyesta na okay man po ang supply. Sa mga sira naman, haros 20 hasta 50 pesos ang piglangkaw sa ngunyan. Ang galunggong asin bangus na dating 180 pesos per kilo, ngunyan 200 pesos per kilo na. Mantang ang tuna na dating nasa 200 pesos per kilo, ang nagsakat sa 250 pesos per kilo. Ang dating 160 pesos per kilo man na salmon, ngunyan nagsakat na sa 200 pesos per kilo. Sigon sa mga paratyenda, limitado ngunyan ang supply kan mga sira huli sa epekto kan habagat. In kaso man magtinir-ini hasta ngunyan na Setyembre, syerto subuot na malangkaw pa ang mga presyo kaini hasta sa kapistahan sa syudad ni Naga. Halos pag naghalangkaw man ang tao sa mukha mga paradara, tapatong man kami. Kaya medyo ngunyan talaga, naglangkaw talaga ang presyo ta. Dikiton ngunyan ang nag-aabot na sira dahil sa maduros nga ni, maalo na maray. Sa ibong kanbakong permanenteng presyo kan mga karne asin sira, naglalauman ang mga paratyenda na magiging magayon an sa indang kita, ngunyan na Peña Francia Festival. Kaibanan si Jovel Ubiso, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga motorista na may suno na aki pasiring sa eskwelahan, pigsetar kan Land Transportation Office. Kaakian, bawal pasubuot na isuno sa motorsiklo huli sa piligrong dara kaini. Uya ang report. Sa pagpuon kan school year 2023 to 2024, ang mga tinampo harani sa mga eskwelahan, iyuman ang naging sentro kan ginibong roadside inspection asin public assistance kan district offices kan Land Transportation Office Bicol. Katakod inikan sa indang duwang semanang o plan balik eskwela, kung sa inkabali sa mga nanotaran asin nasitar sa banwaan in pili, ang mga motorista na may sunong aki pasiring sa eskwelahan. Sigon kay LTO Pili Extension Office Chief Frederick Torrecampo, susog sa Child Safety on Motorcycles Act of 2015, gabos na kaakian edad 17 pababa, pigpapangalad na magsuno sa motorsiklo. Pero may conditions para pwede nang isakay. Ninot number 1, dapat nagagamit man ng helmet si Aki. Pandua, kaya niyang kuguson ang sa iyang driver na maabutan ang sa iyang kamot. Pantulo, itong bitis kang aki, dapat bako lang simpleng nakakaabot duman sa footrest, diba yung day bitay, day man siya kintid, dapat relax si aki na nakatungtung duman, nakatukaw. Pagtaong doon pa kan opisyal, sarong backride sa naman sa motorsiklo ang ipigtutugot kan lay. Ang mga importanteng panundon na ini, mahigot man subuot na pigsusunod ni Jeron sa paghatod sundo sa iyang 7 anyos na aki. Antes magbiyahe, pigsusulutan yaman ininin arm sleeve como proteksyon sa init. Siring man na mas maluway an sa iyang padalagan kan motorsiklo. Mas prepare namin ako yung nakamotor kasi mas madali siya. Compare doon sa sasakyan na gamit namin dati or mag-commute.
So iwas traffic saka mas mabilis. Alagad ba kung arog ni Jeron? Nagkapirang mga motorista man giraray ang nagbabalgar kanlay. An iba, igwa ng suno sa likod, igwa pang aki sa inutan. Bagay na delikado para sa mga ini. An padagos na pangapodan kan LTO sa mga motorista. Kung nag-i-invest ngani sa lunadan, dapat ibali man ang safety ninda asin kan sa indang mga aki. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Biyahe kan modern jeep sa Upper Barangay Naga City, nakatalaan ng magpuon sa Setyembre. Mga modern jeep, preparasyon na subuot sa nagraraning pagtatapos kan Provisional Authority para sa mga tradisyonal na jeepney. Yan asin ang sentimiento kan mga tsuper asin commuter, aramonta, sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, sa maabot na Martes pet sa 5 gigibuhon kan sarong transport cooperative sa Naga City, ang saindang launching kan mga modern jeepney na narutang Naga Carolina Panikwason vice versa. Madutugangan pa ang mga nagbabiyaheng modernong jeepney sa Naga City. Piglalauman kaya na sa bulan ng Setyembre, mapaunaman ng operasyon kan mga dagdag na modernong jeepney na may biyaheng Upper Barangay kan syudad, partikular na sa Carolina asin man Panikwason. Sa 7, after po kang launching. So mahalat po muna kami kang order kang LTFRB kung pwede na po kaming makastart. Inahalat mi pa po sa mga documents na para makabiyahe po kami. Kasabay sa pigahalat kan kooperatiba sa LTFRB, ang magiging fare matrix o taripa. Nagkakantidad din 3.6 million pesos per unit ang 5 modern jeepney kan kooperatiba na equipped nin CCTV, Wi-Fi, aircon, asin mas mahewas kung ikukumpara sa tradisyonal na jeepney. Preparasyon naman subot inikan kooperatiba sa nagraraning pagtatapos kan Provisional Authority para sa mga tradisyonal na jeepney. Positibo man ang naging reaksyon kan mga tsuperasin commuter sa nasambitan ng modernong lunadan, alaga digwan ng dikit na pag-aalangan. Arog digdi sa ruta kang kapatras ko ta pasiring sa bukid. Kadakdakol mas kadaklan mga ito mga nagsasaod, may mga pangargang panaod hali sa bukid. Dahil taaram kung papaanahon. Tunggal mo kadakol kang daraho na dahil ka makakalaog dadara duman sa laog ni malangsa. Jessica, ang Kapantransco o Carolina Panikwason Transport Cooperative, ang ikaduwang kooperatiba sa Naga City na nagigwa kaining mga modern jeepney. Once operational, target man kaining mag-shift sa cashless payment. Siring kan ginigibong dry run ngunyan kan saroma na modern jeepney na biyaheng Naga Sentro Panganiban del Rosario. Jessica. Josma Balos, Chris. Tuyong huring Lunes kan bulanin Agosto pigsaselebrar sa Pilipinas ang National Heroes Day como pagkomemorar asin pagrumdom sa mga heroing Pinoy. Alagad para sa sarong Bicolano historian, ang pagrumdom sa mga historia asin heroe kan mga nakaaging panahon, iyon dapat na daisit sana pigko-komemorar sarong beses sa laog nin sarong taon. Kaya yaon subuot ang mga eksperto na padagos na nagaadal asin nagi-istorya kon paano pigatang kan mga Pilipino ang sa indang buhay para sa katalingkasan kan nasyon. Huli ka ini pigtutulod ngunya ni Dr. Danny Herona na padagos na maproteheran asin mapreserbar ang mga nangyari sa nakalihis na panahon. Huli subuot sa mga nangyari kan mga nakaaging panahon, naging kadugtong nakaini ang mga pangyayari sa presenteng panahon o ang paglaban kan mga tao sa angat kan buhay. Yan ang sarong importansya kan sa kuyang trabaho na nag-focus ako sa sarong parte kan sa tong kasaysayan ng Pilipinas na dainggayo tutukar kan mga historians because of the difficulty of sources and pag-access sa inda asin pagbasa sa inda. Mga damulag na pigdekorasyonan, bida sa Farmers Week sa Carolina, Naga City. Aktibidad, pagpapahiling subuot nin importansya sa mga paraoma sa barangay na saro sa mga agricultural backbone kan syudad. Uya ang report ni Chris Novelo. Bulatin mo ang mga kabarangay mo. Lagyan mo ng dekorasyon ang iyong kalabaw. Meet Erwin Tanyo asin ang sa iyang katuwang sa umahang damulag na si Sunflower. Si Sunflower kaya, ibinali ni Erwin sa contest kan may pinakamagay na dekorasyon kan mga damulag na tampok sa Farmers Week sa Barangay Carolina, Naga City.
Kakaritahan mo yan. Tapos gaarado mi sa tanuman. May premyo kaya sa mapipili na pinakamagayon na Carabao decoration na ipapambakal subuot niya nin banhi asin iba pang gamit sa iyang pag-uuma. Apuera kaini, tampok man sa Farmers Week ang mga booth na igaw nakalatag na agricultural products kan mismo mga paraoma kan barangay. Siring na sanakan pwesto ni na Rachel na napapanahon subuot ang pangaran kan sa indang booth. Kasi po sir, sa ngunyan po panahon kang election, kaya po naisipan mi po iyang araw ka na pangaran. Kumbaga, naka-relate po itong votes. Katig, dugtong kami na lang pong tante. Mapabakal sa Farmers Week ang mga baratong agricultural products na preskong ginusikan mga paraoma sa barangay. Siring kan pako, mais, asin iba pa. Pinapakita namin na mahalaga ang mga farmer sa tuyang lugar. Kami kaya, ang Carolina agricultural yung barangay kang Naga City. Kaya pinapiling na talagang ang mga farmer kaipuhan kan mga tao para sa pagkakan. Maduran ang nasambitan ng aktibidad hasta sa Setyembre 1. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan aumento sa kerosene ngunya na semana, diesel asin gasolina, aumento sa presyo kan LPG, masabat man sa mga consumer ngunya na Setyembre. Kun gurano asin ang sentimiento kan mga saradit na paratsenda. Aramon ta sa report ni Chris Novello. Sa paglaog kan bulan na Setyembre, masabat sa mga konsumidor ang panibagong aumento sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Susog kaya sa oil companies, pigakarkulong 2 pesos hasta 5 pesos ang magiging aumento sa kada kilo ng LPG. Halimbawa ang 11 kilos ngunya na nasa 869 pesos, posibleng abuto na ng 891 pesos hasta 924 pesos. Pigdala o man subuot na maapektaran ang negosyo kan mga nagtitinda ng LPG, huli sa panibagong paghiro sa presyo. Dikit po ang sales pag alam ko po ang kang gas. Didikit po ang sales. Ang paratendang si Virgie Vasquez Canpili, paghali sa paggamit ng LPG, kusinilyo na ngunya ng ginagamit sa pagluto kan sa mga paninda na mas barato subuot kung ikukumpara sa LPG. Masakit sa bulsa dahil sige na lang ang taas ng mabilihon, di naman ta kaya abuton. An para bulas tugma na si Cindy, ninhuli ka nakaabang na aumento sa LPG. Didiskarte na sa nasubuot ang presyo kan sa iyang mga paninda. 12 beses kaya siya nagpapakarga ng LPG asin minagastos ng 9,000 pesos para sa nadigdi. Adigdi, ma-adjust na lang sir. Adjust na lang ang price. Dikit man lang, minimal man lang. Ini na ang ikaduwang sunod na bulan na may magiging aumento sa kada kilo ng LPG, ninhuli subuot sa international contract price kaini. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Tulong magkakasunod na operasyon kontra iligal na droga sa magkakasuway na barangay sa syudad ni Naga nagresulta sa pagkakadakop sa 7 drug personalities. Si Rosie Nieva nakatutok. Arestado ang 3 katao makalisak kedahon kan mga otoridad ang sarong pigkukonsiderar como drug den sa Barangay Poblacion Norte, Paracali, Camarines Norte. Subject kan operasyon ang sarong bados na nagsiserbiso buot na maintainer kan lugar, mantang naabutan mandigdi ang 2 iba pang individual. Nakuha sa mga ini ang 13.8 grams kan pigtutuburang shabu na nagkakantidad din 55,000 pesos asin mga drug paraphernalia. Sa ngunya nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek para sa maninigong disposisyon. Sa siyudad ni Naga, 7 katao ang naaresto sa magkakasuway na operasyon kan mga otoridad. Sarong 19 anyos na lalaki ang naaresto kung sa inakuanan ini nin 6,500 pesos na pigtutubudang shabu. Pirang oras antes madakop ang nasambitan ng sospetsado, tulong drug personalities man sa Barangay Peña Francia ang naarestar sa anti-illegal drug operation kan mga otoridad. Nakuha sa mga ini ang nasa 5 grams ni illegal na droga na nagkakantidad ng 34,000 pesos.
Parehong kantidad man ilegal na droga ang nakuha sa posisyon kan tulong persona sa enot ng ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa sarong apartel sa Barangay Concepcion Grande, kabali na aniba pang drug paraphernalia. Sa ngunya nasa kustudiya na kan mga otoridad ang nasambitan ng mga naarestong persona para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong multicab asin kotse na parehong pasiring sa banwaan in Libmanan ang direksyon ang naimbuelto sa road crash sa parte kan Barangay San Ramon, Pamplona, Camarines Sur. Sa inisyal na investigasyon kan Pamplona Municipal Police Station, naalanganin subuot ang driver kan kotse asin kinapos sa preno, kaya nabundol kaini ang nasa inotan na multicab. Mayo manin na irido sa aksidente. Nagkauyo naman subuot ang duwang lado na iagi na sana sa areglo ang nangyari. Sigun sa pulisya, bako man accident-prone area ang lugar. Alagad buwelo subuot ang tinampo digdi, kaya may pagkakataon na nakakampante ang mga motorista sa padalagan kan sa indang mga lunadan. Ang area po kaya yan, ma'am, ali din sa crossing Pamplona going to Boundary Libmanan, street po kaya yan na tinampo. Minsan, siyempre, kadalasan po talaga human error naman. Porque street ang tinampo, pakaraskas pong maray ang anoan. Dahil hindi na-estimate itong capability kang sakyanan nila. Mga kapuso, nagkusog ang bagyong Goring komo sarong super typhoon mantang padikit-dikit na nagluluwas sa Philippine area o Philippine boundary. Huli sa bagyong Goring, signal number 2 sa Batanes asin Babuyan Islands. Signal number 1 man sa Ilocos Norte, northern portion kan Abra, Ilocos Sur, Apayao, magin ang northern asin central portions kan Cagayan. Huring nanotaran ang matakan super typhoon Goring sa rayong 125 west-southwest kan Basco, Batanes. Pa-west-northwest ang hiro kaini sa rikas na 15 kilometers per hour. Sigun sa pag-asa, posibleng atsa na banggi o sa agang-aga ini maluwas sa par. Padagos man na nagrarani ang bagyong may international name na Haikwe, asin huring nanotaran sa 1,465 kilometers sirangan kan extreme northern Luzon. Sigun sa pag-asa, piglalaomang malaog ini sa par, ano man na oras ngunyang aldaw, asin naapo doon na bagyong Hana. Hababaan siya sa kaining maglandfall, asin posibleng sa kanto sana kan par mag-agi. Pigpapakusog pa kan bagyong Goring an habagat na mapauran sa dakulang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may pag-uran pa sa ibang parte o pirang parte kan Bicol Region, Kabalinaan, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate asin Sorsogon. Posible man an uran sa Northern asin Central Luzon, magin sa pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Aminado ang opisina kan COMELEC asin DILG sa Bicol Region na saro sa mga nagiging problema pagkatapos kan eleksyon ang mga day nakakatagal na SK officials. Asin ang nagiging resulta kaini iyo ang pagkaprakasar sa saindang budget na magagamit ko ta na para sa saindang mga proyekto na para sa kapwa jóvenes. Huli kaini hagad kan DILG ang tabang kan COMELEC komo saro sa mga opisina na igwang jurisdiction para sa special election kung kinakaipuhan. Sa parte man kan COMELEC, bukas man subuot sinda na mag-ako nin mga surat dapit sa na-eksperyensyahan na problema sa SK officials. Urog na ngunya na papaaboton ang barangay asin SK elections. Mga kapuso, mamundo pong pigbabareta kan GMA Network ang pamamaaram kan samuyang pigmumutan na kapuso asin amigo na si Mike Enriquez. Nag-iedad siyang 71 anyos.
Haros 2 dekadang naging anchor si Mike sa 24 oras. 20 taon man siyang naging host kan public affairs program na investigador. Nagserbi si Mike como presidente kan RGMA Network Incorporated, asin naging senior vice president and consultant for radio operations kan GMA. Siya man ang host kan Super Balita sa umaga, asin saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. 50 taon ng bilog na pusong nagsiserbi sa mga paradalan, asin paradangog si Mike, na nagpuon sa industriya kan 1969, asin naging parte kan GMA Network kan 1995. Nagmumundo ang Board of Directors, Management asin empleyado kan GMA Network Incorporated sa pamamaaram ni Mike. Sigon sa GMA Network, ang sa iyang dedikasyon sa industriya ang masirbing inspirasyon sa gabos. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw, 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig, sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 38:30 seguros. Tututukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot. Ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan, nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi.
ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya ring naipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahin ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maningil ka na? Yes! Maaga. Maaga pa na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niya to abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.